Usapang Biblia, halina't makinig. Salita ng Diyos ang ating maririnig. Liwanag at pag-asa sa bawat salita. Katotohanan ay iyong madarama. Tuwing programa, huwag palalampasin. May mensahe ng buhay na walang alinlangan. Usapang Biblia, tinig ng pananalig. Hatid ay pag-ibig na tunay at katotohanan. Tuwag pagtinig, huwag palalampasin. May mensahe ng buhay na walang alinlangan. Usapang Biblia, tinig ng pananalig. Hatid ay pag-ibig na tunay at katotohanan. Usapang Biblia, halina't makinig. Salita ng Diyos ang ating maririnig. Liwanag at pag-asa sa bawat salita. Katotohanan ay iyong madarama. Tuwing programa, huwag palalampasin. May mensahe ng buhay na walang alinlangan. Usapang Biblia, tinig ng pananalig. Hatid ay pag-ibig na tunay at katotohanan. Usapang Biblia, halina't makinig. Salita ng Diyos ang ating maririnig. Liwanag at pag-asa sa bawat salita. Katotohanan ay iyong madarama. Usapang Biblia, halina't makinig. Salita ng Diyos ang ating maririnig. Liwanag at pag-asa sa bawat salita. Katotohanan ay iyong madarama. Tuwing programa, huwag palalampasin. May mensahe ng buhay na walang alinlangan. Usapang Biblia, tinig ng pananalig. Hatid ay pag-ibig na tunay at katotohanan. Katotohanan. Usapang Biblia, halina't makinig. Salita ng Diyos ang ating maririnig. Liwanag at pag-asa. Pag matulog ako noon sa jail, talagang mga alas 3, alas 4 bago ko makuha ng tulog ko dahil dahil nga gusto kong itumba yung nagdiin sa akin dahil hindi ko ginawa eh. Yun ang plano ko talaga. Pero napakabuti talaga ng Panginoon. Yung plano natin hindi ang nasunod kundi yung plano niya. Kaya yun ang ipinagpapasalamat ko sa Kanya. Sino pang tao magpasalamat na makulong ka ng pinagbintangan ka ng murder tapos nasintensyahan ka ng life. Mapapasalamatan mo ba yan kung sa iyong sarili lamang? Oo, tama. Subalit dahil sa biyaya ng Diyos, nung nakita ko ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang habag at biyaya ay
dumating sa akin ay naunawahan ko na yung pagmamahal niya sa akin. Kaya yung taong yun na gusto kong itumba talaga, nabago yung isip ko. Kaya hanggang ngayon, matagal na akong lumaya, hinahanap ko kung saan. Hindi ko na itumba ang plano ko, kundi pasalamatan dahil isa pala na paraan ng Panginoon yun para makilala ko ng lubusan. Amen. Grabe, Kuya Ed, So ngayon, hinahanap mo pa rin siya, hindi para itumba, kung hindi upang pasalamatan, dahil doon ay nakakilala ka sa Panginoon. Siya palang ginamit niya ng kaparaanan para... Opo. Matanong ko lang po, Kuya Ed, ano po bang alias mo noon na itinatawag sa'yo? Ay, nung bata ko talagang maitim ako, kaya binansagan nila ako ng Boy Negro. Kayo pala yung kilalang Boy Negro na sa totoo talagang isa sa totoo yan, kahit sa history, I'm sure habang yung ibang nanonood dito at lalo na yung mga talagang taga Baguio, mga oldies Baguio, ay naririnig nyo na yung Boy Negro noon at isa talaga yan sa kung tawagin natin ay kinakatakutan na pangalan at pero noon yan tulad ng narinig namin sa inyo, Kuya Ed, talagang sa totoo lang ay pinifilter pa ni Kuya Ed yung mga sinishare niya, pero talagang maraming pinagdaan ng kalokohan si Kuya Ed. At ngayon po kayo, ilang taon na po ba kayo ngayon? 73 ko na noon. Ayun, pero 73 na. Tigas pa, 73. Talagang mula bata ako, talagang pasaway ako. Kahit sa elementary, na alos linggo-linggo nakikipag-boxingan ako. Walang makikilaro sa akin dahil inaagaw ko yung laruan nila. Hanggang sa na-expel ako sa eskwelahan na yun. Sutil talaga. 10 years ako doon sa elementary, hindi pa ako nakapag-graduate dahil sa kalokohan ko. Dahil sa kalokohan to. Inilipat nila akong nanay ko dyan sa Central. So, matanong ko lang po, Kuya Ed, na ako'y naku-curious lang na ayun nga, sabi mo, nakulong ka doon sa kaso na hindi mo ginawa. Pero nakita natin sa dami ng pwedeng makulong ka na nagawa mong kalokohan, pero kung kailan naman na hindi mo ginawa ay doon ka nakulong. Talagang makikita natin dito, Kuya Ed, na kung saan tama yung sabi mo kanina na ito pala ay isang paraan ng pagpepreserba sa iyo ng Diyos, dahil isa ka pala sa kung tawagin ay anak niya o hinirang niya o pinili niya at lang kung totoo sabi ni, di ba, Kuya Alex, oo nga naman, saan ka nakakita na nagpapasalamat ka pa kay nasentensya ng life sentence. Talagang ganyan kasi ang nagagawa ng kapangyarihan ng Diyos, na kung saan ay pag binago ka niya talaga, pati pananaw mo sa buhay mag-iba. Nakakamanghang marinig na sabi niya this time hinahanap ko pa rin yung taong yun na nag-traitor sa iyo, Kuya Ed, pero this time hindi para patayin o hindi para pasalamatan. Naalala ko po rin po, nabanggit mo kanina sa dami ng kalokohan ninyo noon, ang panalangin yata ng mga tao mawala ka na sa mundo. Yung mga kasi ang style ko sa nung kabataan ko talaga, style ko sa paligi. Dahil magulo ako dyan. Gabi-gabi may nangyayari dyan ng hindi maganda. Hanggang sa napasama ko sa membro ng gang sa kulungan. Hanggang sa nagkaroon kami ng gang war, nagpapatayad, gano'n ako. Kaya naging labas-pasok ako sa kulungan Yun ang mga ginawa ko. Pero yung mga ginawa ko talagang yung minsan nareglo, yung mga iba. So nalulusutan mo yung mga kaso, na-dismiss, mga gano'n. Pero yung hindi ko ginawa talaga. Antindihan kung kailan hindi mo ginawa, doon ka natasa. Doon ka na corner. Napakagaling. Sabi niya siguro sa Matthew 11, halika rito. 28. 11:28. Halika kayong lahat na napapagal, na napabigatan ng lupa at papahingin ko. Amen to that. Totoo yun. Tanong ko lang, Pastor, si Manong. Ilang beses kayong pabalik-balik sa kulungan at
yung pinakalas, ilang taon kayo doon na yung nakulong? Bata pa ka lang ako, mga 12 years old. Nakulong na ako yan, labas-pasok. Napakabasang... Sa tingin nyo, mga ilang beses kayong labas-pasok? Hindi na siguro mabilang. Hindi, mabilang naman. Mabilang siguro. Kailang, naman ano ito? Mabibilang naman dahil hindi man, yung iba kasi hindi naman tayo nahuhuli nakakalusot. Oo, nakakalusot tayo. Pero yung pinakalas bago kayo talaga pinalaya. Ilang taon na nakulong. Yun talaga. Yung mga 40, mga ganun, magpo-40 na ako doon siguro 40 years old. Hindi matagal-tagal din yun. So nasubukan po ba ninyo makulong ng mga mahigit 10 taon, ganun? O hindi naman kayo? Yung pinakamatagal, yung hindi ko ginawa, pero yung mga ginawa ko, hindi ako tumagal ng isang taon. Kumbaga sa buwan-buwan lang, tingi-tingi lang. Pero yung hindi niya ginawa, doon siya nakulong ng matagal. Yun nga. Pero, sabi ko nga nung makulong ako, bakit niyo ako kukulong? Sabi ko yung huli, wala naman akong kasalanan. Totoo naman wala naman talaga. Yun pala, yun na yung pamamaraan. Yun pala, akala ko, ang nasa loob ng kulungan ay doon talaga makukulong ang tao. Hindi pala, na kahit na nasa loob ka ng kulungan, kung tama. Papalayain ka ng Panginoon, tunay na malaya ka. Yes. Hindi kagayan kung kahit nasa labas ka ng kulungan, nasa malayang lipunan. Hindi mo sabihin na hindi ka nakakulong yan. Nakakulong mga yan sa mga kasalanan. Ngayon, Kuya Ed, kwento mo naman, paano ka naman nakakilala sa Panginoon na diyan sa kulungan na yan? Ano ang mga nangyari? Ganito yan, bro. Dahil tayo, yung mga gwardya, dahil naging kaibigan ko yung mga gwardya, ako, hindi ako... Mga pulis pa po yata. Mga pulis doon. Hindi ako napapadlak kasi. Yung trusty doon, pag siya nabi ko, buksan mong pinto, bubuksan niya. Yung kuwan ko, silda. Dahil yung mga gwardiya, kaibigan ko, sila pang magsasabi na escortan ako dahil pag silang nag-escort sa akin, didikit ako sa mga witingan noon. Illegal pa yung witingan, 5 istasyon yan. Kahit araw-arawin mo yan, may ibibigay sa'yo na jeta. Pag malaki ang nakobrar nila, magbigay sila ng 2,000, yung iba 1,000, yung iba 1,500, ganyan. Araw-arawin mo yan. Araw-araw yan. Gustong-gusto yung pulis dahil mahatian ko sila, tapos mapainom ko pa sila. Pag nagkolekta ko ng karne sa palengke, mayroon na silang karne. Kaya tiba-tibaan. Oo. Ganon ang ginagawa ko. Kaya nung panon na yun, walang magpapa-escort sana ako. Nagkataon na walang mag-escort, walang gwardiya, kaya hindi ako nakalabas. May mga workers na pumasok. Nagpapahayag sila ng salita ng Panginoon. Siyempre, wala akong magawa. Ano pang pinagsasabihin mga ito, sabi ko. Di, subukan ko makinig. Ayun. Nakinig ako. Maganda yung mga sinasabi nila patungkol kay, kung kilala nila si Bimbong Crisologo na nagsunog dyan sa Bantay, Ilocos Sur. Sabi niya, challenge niya ng Panginoon. Pagka pinalaya mo ako itong taon na ito, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Nangyari yung panalangin niya. Amen, ano? Nakalaya talaga. Ang mismo pa nagpalaya sa kanya na nagatid sa kanya sa labas, yung director. Kaya ako, maganda yung patutungo niya ito. Gayahin ko nga, sabi ko. Para makalaya niya rin ako, magagawa ko na naman yung mga kalokohan ko. Iba pa ang motibo. Iba yung motibo ko . Lord, sabi ko, yung napakinggan ko yun, kung mapalaya mo rin ako sa taon na ito, maglilingkod ako sa iyo, magsisilbi. Tapos may mga dumating na yung mga, siyempre ako, Katoliko talaga . May nagsabi sa akin,
kung gusto mong pakinggan ng panalangin mo, manalangin ka ng 7 beses na Our Father, 7 beses na Hail Mary. Isang linggo gawin mo yun. Kada oras, manalangin ka. Sus, mahirap na gawin yun kada oras. Kaya lagi akong pumapasok sa silda ko, manalangin basta isang oras. Ginawa ko 7 oras yun. Nung malapit na ng Disyembre, walang nangyari. Ano ba na ito? Kako. Yun pala, nung nakilala ko ng Panginoon, hindi mo pala talaga maaloko ng Panginoon dahil ang tinitingnan pala yung puso natin. Amen. Oo, tama. Nakala ko yung plano ko na yun. Wala. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil yung mga kaparanan na yun ay mayroon plano talaga ng Panginoon. Hanggang sa isang araw, may dumating talaga na mga workers, naglulundangan, pero talaga ang isip ko doon, gusto kong magbago. Dahil yung sinabi ko nga na magpa-escort ako, walang mag-escort sa akin, nakinig ako. Ang preach yung batang pastor yun sabi niya, kayo, lahat tayo, ako, makasalanan, sabi niya. Walang makapagliligtas sa atin kundi ang Panginoon si Kristo lang. Kaya siya dumating dito, nagkatawang tao, bumaba upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Yes. Na imbis na tayo ang magdusa, inako niya ang ating kasalanan kung ganong hirap, pasakit ang nangyari sa kanyang buhay mula nung ipinanganak hanggang sa, sabi niya, hanggang sa dumatig sa punto na naipako sa krus. Yes, kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kailangan mamatay ang Panginoon. Doon namatay. Sa 3 araw ay nabuhay na maguli. Ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ba't totoo itong sinasabi dito Ano kaya ang gagawin ko, kako? Gusto kong magbago. Sabi yung pastor din, yung gustong ipanalangin, halika sa harapan at ipanalangin kayo namin, sabi niya. Pagdating nila, umiiyak yung mga tao, sabi ko. Gusto ko rin sabi ko. Pero may nagbulong sa akin, kalaban yun talaga, sabi niya. Pupunta-punta ka sa harapan, tingnan mo, nag-iiyakan yung mga taong pumupunta doon. Ikaw ang nagdadala ng pangkat. Tapos pupunta ka doon, iiyak ka, pagtatawanan kayang mga kakusa mo. Oo nga sabi ko. Pag tingnan mo sila, parang gano'n siya, tinignan mo, parang nakatingin lahat sila sa akin. Lord, ano kaya gagawin ko dito? Gusto ko talagang magbago ka ako. Pero nung naangat ko yung puwit ko na gano'n, tuloy-tuloy na ako doon. Yun talaga, doon talaga naramdaman ko ng presensya ng Panginoon. Amen. Sabi yung pastor, umagulhul na akong gano'n. Sabi yung pastor, kinakausap ka ng Panginoon, kausapin mo, sabi niya. Kaya doon akong humingi ng tawad. Amen. Naramdaman ko talaga yung presensya ng Panginoon. Lord, ano bang mga kasalanan nagawa ko? Ako'y nagpapakumbaba, patawarin niyo ako. Amen. Uhog at saka luha ang nangyari sa akin. Pero nung natapos na yun, hindi ko alam ang aking gagawin dahil ayaw kong makita sa likod na nagpupulas ako ng luha ko. Kaya ang ginawa ko, tinago ko yung kamay ko na gano'n. Ginanon ko yung luha. Tapos nung natapos na yun, yumuko na ako, hindi ako umimik, lumabas na ako. Hindi ko pinalata. Doon na pala nagumpisa na kumilos ng Panginoon sa buhay ko. Hallelujah, no? Yung sinasabi nila na na-regenerate ang isang tao. Binuhay na tayo dahil tayo lahat ay makasalanan. Nung binuhay ako ng Panginoon, doon ako nakapag-respond sa Kanya. Amen. Doon. Grabe. Kaya nung nangyari na doon, nag-away kami yung warden na. Ayaw ko kung anong hanggang sa ikinulong na ako, hindi na ako makalabas sa pasipasilyo kundi nakasilda na. Nandyan yung Biblia. Pinagbabalot ko pa ng yung video na yan. Pinagbabalot ko pa ng marijuana pag nabuburyong ako. Pero nandyan na yung Biblia. Ginaganon ko lang yung Biblia, ginaganyan ko lang. Wala pong pa pinapakuan ko na, inahagis na naman.
Hanggang sa isang araw, ano kaya ang ibig sabihin ng Bible nito? Hanggang sa nag-decision ko, subukan ko basahin sa nag-umpisa ko sa Matthew, Mark, Luke, hanggang sa John, hanggang sa dumating sa Book of Acts, Romans, Corinthians, yan. Doon na pala ang pagkilos ng Panginoon. Dahil naunawaan ko na ang salita ng Panginoon. Noon hindi ko maunawaan eh. Naunawaan ko na, kaya hanggang sa narating ko sa 2 Corinthians 5:17, ang sino man nakipag-isa kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, siya'y bago na. Kaya mula noon, nung nabasa ko na yun, yung mga vices ko noon, dahil yung mga gwardya, pag lumabas kami inom, yan parang nakukuan ako. May conviction na. Oo, may conviction na. Parang hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi tama. Yung mga sigarilyo, rim-rim noon. Basta lumabas ako sa silda, winawarasan ko lahat ng kwan. Yung natira na yun, nung kwan na, sabi ko, pag ipamigay ko ito sa mga kasamaan ko dito, alam ko na masama ito na idudulot sa katawan. Bakit ko bibigay? Kaya ang ginawa ko, sinira ko lahat. Tinapon ko. Grabe ganun talaga. Nag-umpisa ang pagkilos ang Panginoon sa buhay ko. Natatal talaga kung ang Diyos ang kikilos sa iyo, talagang babaguhin ka. Kaya nung huling ko na naman, pero hindi naman instant na mababago tayo eh. Yes. Nagyaya na naman yung mga gwardiya na magpa-escort sa akin. Escortan daw ako para magdilensya. Pumunta kami. Nandyan naman yung pag lumabas ako, yung mga kakusa ko yung mga nasa labas, pag nakita nila ako. So, andyan pa rin tukso, ano? Oo. Alalayan na naman nila ako. Sabi ko, kulik tayo nyo mga yan. Sabi ko, turo nyo lang ako dito. Yan, nagkukulikta sila. Nung nakita ko yung babae na maraming ibibigay doon, ako nga maglalapit doon para marami. Paglapit ko, nawala. Nawala yung babae. Oo. Saan kayo yun? Sabi ko. Pagtingin ko, nagtatago sa poste. Pagtingin ko gano'n, nagkatinginan kami. Doon kumilos ang Panginoon, sabi niya sa akin, paano mo makita yung paano nila makita yung pagbabago ng buhay mo kung yung dati mong ginagawa ay ginagawa mo pa rin. Parang na-shock ako. Sabi ko, yung mga kakusa ko, oy, tama na yan. Tama na yan, sabi ko. Boss, sayang, marami pang makuliktas. Hindi, wag niyo akong turon. Tama na yan, sabi ko. Hanggang doon, nag-decision na ako na nung umuwi na ako sa talagang yun, parehas na ang ginagawa ko. Yes, yung hindi ko ginagawa na nagtatambo noon, dahil ano ba na magtambo-tambo sa loob ng kulungan, magkano lang kikitain mo dyan. Pero talagang gusto ko nang magbago. Kaya tiniis mo na yung mga bata na mga alalay ko, mga taga-masahe ko, nagbago. Hinahanap nila ngayon yung mga ginagawa ko sa kanila. Yung dating Edward na ano. Yung mga binibigay ko, pinapaboran ko sila, marijuana, ano yung wala na yun dahil nga alam kong masama yun. Amen. Kinakalaban na nila ko. Ito na ang tunay na pagsubok sa akin. Doon pala tayo masusubok talaga. Kaya hanggang sa pag wala pa tayo sa Panginoon, hindi mo masasabi na pagsubok yun. Wala ka pang pananampalataya. Tama. Doon. Kaya yun, pumarehas na ako. Amen. Hindi ko na, ayaw ko nang yung magkulik-kulikta ng karni. Dumating nung misis ko, birthday yung anak ko, wala akong may bigay, sabi niya sa akin, paano yan birthday ng anak mo kung yung mga kakusa mo, mga kasama mo dyan, nire-remedyo mo ang kwan nila. Sabi niya, Lord, paano ito? Yumuko ako. Sige, bakit babalik ka lang pagkwan? Pero may mga tinambuhan ako doon na hindi pa tapos, 2. Kasi magaling din ako magtambo ng mga wall decor. Sabi ko to, nanalangin ako, Lord, paano ito? Ginaganito akong misis ko. Kayo na ang bahala, Lord, kung ano. Para mabigyan ko lang kasiyahan yung birthday ng anak ko. At makita ang aking misis kung paano kayo kumilos sa aking buhay. Amen. Yung kwan na yun, isang araw may dumating na mga military.
nag-ikot sila, nakita nila yung world decor na ano. Yung ginawa niyo po, ginawa niyo doon, no? Nasa quadrangle ako, pinatawag ako. Sino bang may-ari dyan? Sabi, tawagin niyo, kursulad ako yan. Kasi parang kumuplat, military sila. Yung nasa quadrangle na kabalyo na nakagano, no? Hindi pa ata natapos yan. Yung kanya hindi natapos yun, yung frame niya. Yun yung tinawag ako. Ay, ano ma'am, gusto, ano yan ma'am? Ikaw may-ari, oh. Gusto ko yan, ah. Baka maunahan ako. Magkano ba yan? Hindi pa tapos yung kanya. Kahit na. Basta gusto ko yan. Amen, ano? O sige ma'am, bilhin nyo na ng 1.5 yan. Binayaran niya kagad. Grabe, 1.5, malaki na ng pera ng 1.5, no? Kaya nung dumating ng misis ko, alam nyo, grabe, umiyak ako sa kanya. Amen. Ito bigay ng Panginoon. Sabi ko, umiiyak Amen. ako, talagang napapaluha ko dahil Amen. tignan mo ang pagkilos ng Panginoon kung gumagawa para tayo ng kabutihan. Amen. Sumusunod ka sa kanyang kalooban. Ipro-provide niya talaga yung pangangailangan natin kahit anong kagipitan na nasa iyo kung magtiwala ka lang ng lubusan. Amen. Yan ang mga na-experience ko sa Panginoon nung dumating sa akin ng Panginoon. Amen. Kaya nga yung pagkakulong ko na yun na hindi ko ginawa, hindi na ako nagsisisi doon dahil Amen. mas makuan yung biyaya niya na ipinakita sa akin. Dahil ang buhay pala lang natin dito sa mundong ito ay pangsamantala. Yes, true. Kaya ang pinaghahandaan ko ngayon ay yung buhay na walang hanggan. Amen. Wala nang birthday sa akin. Hindi ko na kuan yung kung may handa ka o wala. Yes, amen. Ang pinaghahandaan ko talaga yung pupuntahan ko na Amen. siguradin ko na tayo ay ligtas. Amen. 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 Ngayon, Kuya Ed, ang matanong ko naman sa iyo ngayon bilang tinawag na ng Panginoon at sumasampalataya na at dumaan na rin sa mga maraming mga pagsubok bilang mananampalataya, ano naman po ngayon ang ginagawa mo ngayon? I mean, ministry, saan ka ba ngayon na mas ginagamit ng Panginoon sa ngayon? Kasi tayo naman hindi naman basta tayong tawagin ng Panginoon na nakaupo lang dyan. Oo, totoo. Meron talagang pagkilos ng banal na espiritu kung saan ka tinawag, doon ka gagamitin. Ang pagkalam ko na ginagamit ako, kaya pinagkalooban kami ng pinagkatiwalaan ng kanyang mga negosyo. Sa kanya yan Yes, totoo. Lahat ng lahat ng ating mga possession, kanya yan. Amen. Nung nakilala ko sa kanya, akala ko noon, akin yan, galing sa akin yan, hindi pa kanya yan. Totoo. Kaya kung meron tayong mga possession o pagmamayari, gamitin natin sa ikalulati ng pangalan ng Panginoon. Amen, amen. Totoo. Kung paglilingkod, kung ikaw pagpapayag ng salita, gamitin mo. Yes, totoo yan. Kung sa pagtulong naman. Oo, pagtulong ganun yan. So, grabe, nakaka-bless sobra ang narinig natin. Actually, marami pang tayong maririnig na mga kwento sa tunay na buhay ni Kuya Ed. Gayon nga lamang dahil tayo ay limitado ang oras. Pero maiksi man ang naibahagi mo, Kuya Eddie, yan ay tandaan natin, yan ay sabi nga God-authored yan. Yan ang tunay na ginawa ng Diyos sa buhay ni Kuya Eddie. So si Kuya Eddie ngayon, ulitin ko, siya yung pinagkalooban ng Diyos ng business na yung pangalan ng kanyang restaurant is Mang Ed Bacareta. Ang huling balita ko ay may bago kayong bukas na negosyo dito sa Pampanga po ba? Ayan, Pampanga, so at nagkiklik naman ngayon talaga nung lumaya ko talaga, Pastor, walang-wala, siyempre kalalaya ko. Wala naman kaming tahanan. Buti meron yung kapatid ko nagpatira sa amin sa silong ng bahay nila. Ang umpisang ginawa ko siyempre anong ipapakain ko sa pamilya ko. Walang tatanggap sa akin na walang maniwala na magtrabaho ko dahil kilala nila ako kung sino ko. Mag-apply ako, ayaw nila akong tanggapin, lalo na ex-convict ako. Pero kumilos ang Panginoon na sa aking buhay dahil sa aking pagsunod sa kanyang kalooban at tunay na pagtitiwala sa kanya.
diyan mo makita kung paano pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. Kagaya nila Moses nung nagipit sila doon sa Red Sea, di ba? Sa Red Sea, wala na silang magawa, yung mga kasama na nagmumurmuring sila. Pero nung sinabi ng Panginoon kay Moses, ano ginagawa mo? Ikuan mo na yung tungkod mo diyan. Amen. Amen. And God make a way. Yung blessing niya talaga. Yes. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Amen, amen. Hanggang sa nagtinda ko ng mga barbecue, wala kaming business permit. Tinataboy kami dyan sa palengke. Amen. Naipit na rin pala talaga. Hanggang sa yung pisto sa slaughter, malit lang yon. Yung nagmamayari ng nanay ko, sabi niya noon kasi, umpisa niyo magnegosyo doon, yung pisto doon sa niya. Kaya binuksan namin. Amen. Hanggang sa lumaki yun, doon na ako blines ng Panginoon. Mahina talaga yun dahil yung mga kasamaan ko na nagtatrabaho ay may mga pisto doon, ang lalakas. Amen. Pero nung binigyan niya ko ng talento ng Panginoon na ilabas yung bakareta yan, doon na nagumpisa na dinudumog na yung negosyo ko hanggang nagkaroon ng mga branches. Yes. Amen to that. Wala akong bahay, pero nung dumating ang Diyos sa buhay ko at nagtiwala ko sa Kanya, nagkaroon ako ng, akala ko isang bahay lang, 2 bahay nang binigay sa akin. Wow. Amen. At saka yung mga anak ko, may tagi-isang sasakyan pa. Yes, biro mo yan na pagpapala ng Panginoon. Patuloy po kayong pagpapalain ng Panginoon na Kuya Eddie at sa kanyang lahat yan, at tulad ng sinabi nga natin kanina, ay bahagi po ng plano yan sa inyong buhay at talagang bless sa Kuya Eddie. Maraming salamat po sa pagbabagi. Saka may naragdag ako, Pastor. Opo, yung mga, sabi ko, yung mga anak ko, kaya pinagpapala tayo ang Panginoon. Magpagamit tayo sa Kanya para lalo tayong pagpapalain. Gamitin tayong daluyan ng Panginoon ng Kanyang pagpapala. Amen. Dahil pagdating ng araw, hindi naman natin madadala yan. Tama, totoo yan. Ano bang sabi niya? Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, hindi dito sa lupa. Totoo. Yan, maraming salamat Kuya Eddie sa final words mo. I-take po natin yun. Dapat totoo yan na ano pa pang maipapayo yung po Kuya Eddie, especially doon sa mga nakarinig at naway makaririnig pa na lubog sa pagkakasala. Anong pwede mong maipayo sa kanila? Paano ang maaari na encouragement mo sa kanila? Ang ma-encourage ko lang sa inyo ay saliksikin natin ang ating buhay na wala na tayong magawa kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Kaya ang gawin na lang natin kung paano natin makalapit sa Panginoon. Manalangin tayo ng taimtim at siya ang kikilos para sa atin. Kung tayo talagang yung puso kasi tinitingnan ng Diyos sa atin Kaya kung mayroon kang pananampalataya, manampalataya ka sa Kanya at bubuksan niya yung puso mo. Amen. Amen. Ayun, maraming salamat Kuya Eddie at nawa ay gamitin ng ating buhay na Diyos itong inyong buhay na patotoo sa mga makaririnig pa, kaya i-share po natin itong ating program na ito upang mas marami pa pong maabot ang salita ng ating buhay na Diyos, at kayong mga sumusubaybay sa amin sa simpleng pag-share ay nagagamit din po kayo ng Panginoon diyan. So yan, grabing nakaka-bless. Sana may part 2 kung iloloob ng Panginoon So okay, so dadako na tayo ngayon sa ating second part ng ating programa, sa question and answer portion. So ano bang number ang tatawagan nila dyan, Kuya Alex? 0970-166-2668. Yan, so yan inyong tatawagan. So 2 caller ang ating ang hanapin na mananalo, So ito yung unang katanungan natin. Ano ang pangalan ng guest natin ngayon? Ayan, yan yung unang tanong. Siguro naman hindi kayo mahirapang sumagot dyan. Sige, so habang hinihintay natin yung unang caller natin, ay batiin natin. Sige, meron na agad. Sige. Kuya Ed, request ko na ikaw nang sumagot sa kanya. Tanungin mo kung anong pangalan niya muna.
Hello. City. Hello. Hello. Hello po. Anong pangalan niyo ho? Hello? Naku, nawala yata. Wala ta. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Calling emergency. Ayan, meron pa. Hello. Hello. Morning. Maring malaman anong yung pangalan niyo, ma'am? Ami Suti po. Ayun, Ami. Ami, tagasan po kayo, madam? Kilometer 24 po. Uy, kilometer 24. So, ayan si Manong Ed mismo ang may hawak ng phone. Yung tanong namin, anong pangalan ng ating guest ngayon? Kuya Edie po. Ano apelyido? Yung full name. Yung full name. Hindi na hindi, okay lang. Accepted naman, panalo pa rin po kayo kasi mahirap naman kasi maalala yung apelyido. Pero actually nandiyan na po sa ating isirin. Huwag niyo makalimutan po, ang pangalan nating guest ngayon ay si Kuya Eduardo de la Cruz. Okay, siya po yung may-ari ng Ed Bacareta dito sa La Trinidad. Okay, so Baguio. Baguio. Okay, so maraming salamat po si Sir Ami. Ano na lang po, G. Don't forget your GCash, doon natin isusend yung inyong panalo. Okay, so congratulations. Salamat po. Ayan, so congratulations sa nanalo, pero bago natin i-announce yung next question natin, ay batiin muna natin ang mga sumusubaybay ngayon. Si Brother Rolly Cruz. Yan, watching with us right now. Magandang umaga sa iyo, Brother Rolly Cruz. At of course, andito rin si Pastor Charlie Notarte. Hello po, Pastor Charlie Notarte. Thank you for watching with us. Mabisita ka namin sana dyan uli. At of course, si Brother po yan, Pet Malu, si Kuya Empoy. Ayan. So, good morning. Kasama natin ito kahapon sa church. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Andyan din si Brother Jason Milyabas. Ayan, isang magiting na chess player din yan. Salamat po sa inyong pagsusubaybay. At of course, andyan din si Brother Alvin de la Rosa. Ayan, si Kuya Alvin, ang isa rin to chess player na ating kakilala, At of course, sa mga iba pang sumusubaybay, maraming salamat po. Pero ito na yung second question natin, Ano ang alias ng ating guest? Ano yung tinatawag sa kanya, yung ikinabit na alias sa ating guest? Okay, so bigyan ko kayo ng clue. Nag-uumpisa sa boy. Siya ay tinatawag na Boy Blanc. So habang hinihintay natin yung second caller natin, ay Kuya Alex, baka meron kang nais batiin? Okay, binabati pa rin natin ang mga masugid na taga panood. Yes. Okay. Masugid na taga subaybay diyan sa church. Binabati po namin ang mga team, mga core leader diyan. Ayan, salamat sa kanilang buhay ng pagpapagamit. Magtiyaga lang, magtiis lang. Lahat yun ay merong kapupuntaan. Amen. Yan, sa TLYM. Okay, so batiin din natin ang ating mga kasama pang sumusuporta at tumutulong dito sa ating gawain. Okay, ito na yung ating second caller. Hello, magandang umaga po. Sino po sila? Si Edna. Ay, si Madam Edna Pinong. Kumusta po kayo? Namiss namin kayo, So, ang pangalawang... Naunahan ako ni Ami, wala kasi akong signal eh. Okay lang yan. So ito, ano ba yung tanong? Ito yung pangalawang tanong, ano ang alias ng ating guest ngayon na nag-umpisa sa Boy? Okay, ano po? Boy Negro? Talagang nanonood Very good. Natuwa si Kuya Ed na at least
talagang sumusubaybay ka. So again, dating gawin, don't forget your Gcash po at regards po sa mga kasama dyan sa mga taga-Silan, ano? Again, share and share po natin itong ating programa para mas marami pang ma-bless ng salita ng Diyos. Okay? Congratulations po. Thank you. Okay, so yan, nakumpleto ang ating two winners. Congratulations sa inyong lahat, ano. So binabati natin uli sila Brother Jose Taming, Brother Norman Sagunillo, si Jen Salda family, at of course ang Debelen family rin, ano, si Kuya Ray, and sila Sister Rose Annie, ang mga yan, ano, at of course na yan sila Ate Jenny Salda family, ang mga yan, ano, at si Pastor JC Crisostomo, lahat yan ay binabati natin at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagpapagamit po sa atin po ng Kuya Eddie. Baka meron po kayong nais batiin din po bago tayo ay magpaalam. 5 minutes ba? Salamat sa mga nakapakinig na sana ay nakapagbigay inspiration sa inyo to. Amen. Na wala tayong magagawa sa ating buhay kung walang Panginoon sa ating buhay, tulad sa sinabi niya siya ang puno, tayo ang sanga. Kung tayo hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa, hindi tayo makapamunga. Kaya kailangan nakaupong lang tayo sa Panginoon. Nakaugnay tayo ang Panginoon para yung mga pangarap natin ay kung loobin niya ay pagkakalob niya talaga. Amen. Opo, yan. Okay, so thank you Kuya Ed sa inyong oras uli at sana ibahagi po ninyo. At again, amin pong patuloy na ipinapaalala sa inyo, welcome din po yung iba pa na mga life testimony dyan. You can also approach us at magamit din po ang inyong buhay para ma-encourage at of course maibahagi pa ang ginawa ng Diyos, ang kanyang kabutihan. Okay, so of course sa ating susunod na program, abangan po ninyo uli every Kuya Alex, paki-announce nga ang ating mga announcement. Itong programa po natin first week and third week of the month po, Monday 11 to 12 po ay ang ating programa. So first and third, ano? Tapos kung may nais ng counseling, yan po pala. Pwede rin kami po inyong tawagan, pwedeng on air ay magbigay kami ng payo. O halimbawa, paano magbayad ng utang? Basta hindi kami magbabayad, pwede po. At of course, kung may mga katanungan kayo at mga theological question, ay maaari din po kayo magtanong at atin din pwedeng pag-usapan on air, ano. So of course, tatandaan din natin palagi yung narinig natin ngayong umaga. Totoo yan na isang paalala sa ating lahat, kahit gaano po karumi ang inyong kasalanan, anuman katindi ang inyong nagawa sa inyong buhay na sa tingin nyo ay hindi kayo karapat-dapat, tandaan po natin ito. Totoo naman na lahat tayo'y makasalanan, wala naman talagang karapat-dapat sa atin. Katulad ng ating brother dito na si Kuya Ed. Sa totoo lang, marami talaga siyang nagawa na hindi maganda. Pero nakita po ninyo ay tinawag pa rin po siya ng Diyos at isinama pa rin siya sa pamilya ng Panginoon. Kaya tandaan natin, hindi po huli ang lahat hanggat ikay buhay pa. Amen. Kung nangungusap sa iyo ang Panginoon, merong sabi nga katulad ni Kuya Eddie, nakita natin meron na siya sa puso niya na gusto niya magbago. Ay grabe pero humahat lang pa si Satanas. Kinakabit sa kanya yung siga ka, matapang ka. Ay nakakahiya na ikaw ay iiyak-iyak diyan. Pero talagang pag nangibabaw talaga, ang pagtawag sa iyo ng Panginoon, ang nangyari kay Kuya Eddie kanina, talagang Diyos nang tumatawag sa kanya doon, kaya wala na talagang makahadlang. Talagang nakita natin umiyak na siya at yumakap na siya sa pagtawag ng Panginoon. At ngayon patuloy-tuloy na nakikita natin ang tindi ng mga testimony, pati nga una yung persecution from friends and even family, pero lahat yun inayos ng Diyos at patuloy na inaayos ng Diyos ang buhay ni Brother Kuya Eddie. Tandaan ninyo, kung nangyari sa buhay ni Kuya Eddie,
bakit naman hindi pwede mangyari sa iyo? Ano? Tanda natin, hanggat buhay ka ay meron pong pag-asa. Okay, so diyan kami magpapaalam, pero wag po niyo kalilimutan na lagi namin sinasabi, uminom ng tamang dami ng tubig at matulog ng tama sa oras para sa mas maayos na buhay kalusugan. So kita-kits po tayo uli, at maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay. So don't forget to share, subscribe, and react na rin sa ating program na ito. See you muli. God bless sa inyong lahat. Maraming salamat po. Okay. Usapang Biblia, halina't makinig. Salita ng Diyos ang ating maririnig. Liwanag at pag-asa sa bawat salita. Katotohanan ay iyong madarama. Tuwing programa, huwag palalampasin. May mensahe ng buhay na walang alinlangan. Usapang Biblia, tinig ng pananalig. Hatid ay pag-ibig na tunay at katotohanan. Huwag palalampasin. May mensahe ng buhay na walang alinlangan. Usapang Biblia, tinig ng pananalig. Hatid ay pag-ibig na tunay at katotohanan. Usapang Biblia, halina't makinig. Salita ng Diyos ang ating maririnig. Liwanag at pag-asa sa bawat salita. Katotohanan ay iyong madarama. Kayo po'y nakikinig sa RPNDZBS 13-8. Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan! May mag-oras manen gagayam kan kakabsat. Kumusta na giti taga Pangasinan? Ayan. Ang kanayin da ka ng mga giti programa tayo kat, especially dita di parang iti Western Pangasinan. Dita Alaminos City. Oy, CSI. Supermarket ka na amin. Nga butika dita di parang ti Alaminos. Western Pangasinan, magandang iti Best Cafe Gold, Best Cafe Black, and syempre ato'y barbaro nga produkto tayo. Best Cafe Green. Direto yung kagundaway, kakarubay, nakmanwayaan ha. May isa manin kadag iti kuskusto nga testimonya. Manibod kadag iti umaarub iti Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix iti kinatao apo ni Rexon Valdez o taga Canton City madda ito. O kumusta dagiti iti ka Canton o amin nga butika dita Canton. Magatang yun dagiti na dumaduma nga produkto tayo. Una nakarubakit manipod iti ta problema na ti kolesterol. Kami no nga to kolesterol mo ngumatumit iti blood pressure mo. Kasati. Manipod iti kapkape iti Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, bumaba kakaruba iti kolesterol na. Ay tayo magarodin ka ni Rexon Valdez nga taga Canton. Ayan. Kap ni Rexon Valdez. Ano tayo tayo sir? 45. Pagano tayo sir? Pagani kam. Ano di kaya nang runa nga nariknam sir. Di pinagusar mo ti Best Cafe. Di mabati kolesterol ko, sugar, kanda di ko ti high blood ko. Tanag tumtumaran kay nga kabaranggayak kan gusar kay ti Best Cafe tapno marinayo met ti epekto ken hangkay uni nga magastusan ti ospital kana pintas datoy. Alawan, thank you thank you Rexon Valdez iti Canton. Iso nga dagiti nga to kolesterol na dita ay amo yon. Mabalin yon iti agkape ti Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Wenno saan dayto ni Best Cafe Green tamo dayto L-carnitine nga may sa kadagiti raman dayto Best Cafe Green tayo. Talagang ti purpose na atakit i-reduce, i-flush out dagiti sobra nga cholesterol iti bagitap nung maiwasan iti panagato ti blood sugar, panagato iti blood pressure, tapno dagita bilbel apaw ay bumasit dagitan
Nagiti na problema na iti kidney. Ay, dapat na ito yung matan itar arububan yung Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Ano, high blood ka ngay talagan? Ay ka hamulip-lipatan nagita ko maintenance medicine mo. Ken, mabalim mo ti agtumar iti Best Caps Food Supplement ulitik. Best Caps Food Supplement. Dakil apo ti may tulong na data tapos iti kasta pumintas iti taray iti dara. No napintas iti taray iti dara iti may isang tao garuba. Ay kat amoy mo ti mapasamak no kwa. Anya, ay kat maiwasan iti pagka-stroke maiwasan tinasapa nga panagtangad iti barsa nga. Ayan. Iso nga sika nga dumduming kanyak tatan at high blood mo mulip-lipatan patasim agtumar iti Best Caps amin nga butika magatang mo daytan. Yan. Iti na ito nga gundawet tapay mat oras na. Femi. Inakman yung bumasa ka na ito'y text si Mang Banito yung hotline number tayo 0917-564-6789. Iso nga maawis kayo amin nga text no ada kayat yung nga saludsutin. Manibud kinyo 0494 kunana. Mayat sa dayta Best Cafe Green sir. Takayat ko kumutong. Ure basit lang. Una naman. Ada ka di kini Orion Drug daytan sir. Ada ni deliveran. Iti Best Cafe Green kini Orion Drug. Kaya mamin nga butika dito yung Baguio City. Iso nga nagatiket na kumutong. Amo yun Best Cafe Green. Ikasunod nga garudan kakaruba nagati diabetiko. Dapat no diabetiko ka di kape Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Very powerful nga minay ito serpentina. Nakangrunaan na ramin na dito. Tapos itigas ta. Diabetes. Ay kita manormalize iti blood sugar level mo. Best Coffee Gold ti masapon mo. Nukwa. Kaya kasama din ti Best Coffee Gold. Especially di ba bakit? Ngagkabawain. Tapos no pumintas apo ti memoryayo. Hani maliplipatan nagnagan nila lakay kin ba? Bakit yaw? Dapat dito ti kapkapyan yun. Apo nagyemas pa ikat. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Itimplam iti dakil nga baso may nga mags. Mabalin nyo nga pag sinsinublatan kanila kay mo na nga arububan deta makatipid ka pa. Kape nga herbal. Dapat tinag-text kanya kasano kano iti panagtempla iti Best Cafe Green. Iti Best Cafe Green tasa lang. Haan nga mags tibang templaan nyo tasa lang kakaruba. Di normal nga tasa. Di ka de. Best Cafe Green tasa lang. Kaslat madye Best Cafe Black. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Tasa lang mat iti pagtemplaan na deta gagayam. Alawan awanan ito oras kakaruba. Anya kay garod. Siyak manitag pakada. Siyak na jay dumang ibat-bati tinimbag nga bigat ay amin. Tural nakairwa. RPN DZBS